Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdirig. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang inyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem na hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko, ang tagapagligtas, dinggin ang masayang, sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy hahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus na nagpakita sa kanya. Siya ay nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, nagpakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakikita sa kanya pagkatapos na siya ay muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa, at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga. Mga kapatid, kung atin nasubaybayan ang ating mga mabuting balita, simula ho noong Lunes hanggang ngayon, ano? Ito ho yung buod ng lahat ng pagpapakita ni Jesus pagkatapos na siya ay muling nabuhay. At kita ho natin sa mabuting balita kung paanong isinalaysay ni Jesus na una siyang nagpakita kay Maria Magdalena. Na noong ibinalita ni Maria Magdalena na nakita niya si Jesus, ano ang sinabi ng mga alagad? Sila lubusang naniwala. Ganon din yung 2 alagad na naglalakbay papuntang Emmaus. Nung nagpakita si Jesus sa kanila na hindi nila siya nakikilala, ano ang kanilang ginawa? Hindi rin agad sila naniwala. Saka pa sila naniwala nung paghati-hati ni Jesus ang tinapay. At gayon din, ang 11, nung si Jesus mismo ang pumasok sa kanilang kinakainan at nagpakilala din. Kung hindi pa sinabi ni Jesus, ay pasok ninyo ang inyong daliri sa mga butas ng aking kamay at sa tagiliran, pa sila naniwala. Mga kapatid, ano ba ang pinapahiwatig sa atin na Jesus sa araw na ito? Ang salitang paniniwala. Mga kapatid, ito lagi ang laging pinagtatalunan kasi ito lagi ang ating kasabihan. To see is to believe. Marahil marami tayong napapakinggan ng mga turo. Marahil marami tayong napapakinig o nababasa sa mga libro. Pero mga kapatid, ang paniniwala o pananampalataya natin ay yun ang ating hinahagkan. Yun ang ating sanang inibigyan ng malaking parte sa ating buhay. Kita ho natin kung paanong nagdusa, nagsakripisyo, namatay si Jesus sa krus. Pagkatapos niyang mamatay, siya'y muling nabuhay. Wala na siya rito. Ngunit patuloy sana ang ating malalim na pananalig sa Kanya. Na kahit hindi natin siya nakikita,
nandun pa rin sana ang paniniwala nating lahat ng bagay ay binibigay para sa atin. Ang paniniwalang lahat ng mga problema ay nasusolusyonan niya. Lahat ng hinihiling natin ay ipinagkakaloob sa atin. Kailan ba tayo kung minsan kung ating paniniwala ay nagiging down? O sabihin nating tayo kung minsan ay nawawalan ng paniniwala. Madalas tayong mga tao nawawalan ng paniniwala kapag tayo ay nasusubukan. Kapag tayo ay dumadating sa mga dagok ng buhay. Kapag tayo ay humaharap sa napakaraming problema. Ano madalas ang nababanggit ng mga taong dumadaan sa problema o dumadaan sa hamon ng buhay? Laging nababanggit, may Diyos ba? Nakikita ba ako ng Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sing ba siya? Yun ho lagi ang nababanggit ng mga taong kadalasan ay humaharap sa napakaraming problema sa buhay. Yun lagi ang nasasambit ng mga taong humaharap sa hamon ng buhay. Pero mga kapatid, tandaan natin, sa pagharap natin sa hamon ng buhay, lagi nating alalahanin, merong Diyos. Meron tayo makakapitan. Merong Diyos na ibinuwis ang kanyang buhay para sa ating. Kasi naalala natin ng Diyos kapag nandun na tayo sa pangyayaring iyon. Pero kapag hindi tayo sumasapit sa pangyayaring mga iyon, naaalala ba natin? Kapag doon lamang natin naalala ang Diyos sa mga puntong iyon, mahina ang ating pananampalataya. Hindi malalim ang ating pagkaunawa sa ibinigay na buhay sa atin ng Diyos. Ang buhay ho natin, hindi ho lahat masarap. Hindi ho lahat masaya. Meron din tayong susuunging problema. Meron din tayong haharapin ng mga dagok sa buhay. Hindi ho nagiging kumpleto ang buhay kapag puro kasayahan lamang, puro kagalakan lamang. Tulad lamang yan kapag tayo ay nagluluto. Hindi kumpleto o hindi sakto ang sarap kapag hindi sakto din ang mga panimpla. Mga kapatid, ito ang ipinapaunawa sa atin ni Jesus. Kung paano siya mismo nangungusap sa kanyang mga alagad na sila ay maniwala na siya ay muling nabuhay, ganun din ang ipinahihiwatig niya sa atin. Na sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay pananampalataya, sana maunawaan natin at panindigan. Ito ang aking pananampalataya. Naniniwala ako sa Diyos. Sa Diyos na buhay at nagbigay ng buhay sa akin. Pagkat kapag hindi tayo naniniwala, useless ang ating pagpunta o useless ang ating pagsimba kung pagkatapos naman ng pagsisimba natin ay parang wala na rin sa atin. O kapag tayo mismo, mga naninimba ay hindi napapanibago ng ating pagdulog sa Diyos, useless lang din ang ating pagsimba. Mayroon sanang nagiging bunga ang ating pananalig, paniniwala sa Kanya. Kaya nga sa bandang huli ng mabuting balita, anong sinabi niya sa kanyang mga alagad? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipahayag ang kung anuman ang inyong nakita. Sapagkat pagkatapos mamatay ni Jesus, maraming hindi naniwala sa muli niyang pagkabuhay. Tayo mga kapatid,
himok tayo ng Diyos. Nahamon tayo sa punto ng ating buhay, pananampalataya. Unawaan at nawa natin at makita na si Jesus hindi lang basta namatay. Muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa na meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na buhay na makakapitan natin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Manalig, maniwala, at sumampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos, ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay, upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay, habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway paginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Parapatin mo na lagi kami naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong kabiyaya. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong araw na ito lalong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalantalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami magluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.